Isang pawikan ang naabutan naming nangingitlog. Dahil ilang dipa lang ang layo ng mga itlog mula sa dagat at maaari itong tangayin ng alon, inilipat namin ang mga ito sa mas ligtas na lugar. Okay, so ganito po kalapit yung pinangitlogan ng pawikan doon sa kwarto namin. Kung makikita nyo, yun yung veranda ng kwarto namin. Tapos, konting steps lang. Ito, dito sa area po na to, masisilip mo na, doon yung may mga sakong yun, doon nangitlog kagabi yung pawikan na talaga namang ikina-excite namin. Okay, so ito lang po yan, konting steps lang yan. Narating na kagad natin. Ito yung pinuntahan nung pawikan kagabi. Dito sa eksaktong area na to, siya nangitlog. So kung nakikita nyo yung dagat, pag mamaya, pag nag-high tide na yan, pwedeng abutin ng tubig yung mga itlog. 2 taon ang nakakaraan, isang pawikan din daw ang nangitlog sa mababang parte ng isla. Dahil walang gumabay sa mga taga-Apo Island, inabot ng 5 oras ang ginawang paglipat sa mga itlog ng pawikan. Lumipas ng ilang buwan, walang napisang itlog. Pag lumampas ng 2 hours, hindi pala yun mapipisa. Hindi namin alam yun dati. Oo, yan, ginawa namin dati. Walang napisa dahil more than 5 hours na yun. Dahil dito may pangamba ang ilang residente sa ginawa naming paglipat ng mga itlog ng pawikan kagabi. Kaya para mas maliwanagan ng mga residente, inanyayahan namin silang pumunta sa Information and Education Campaign o IEC. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ano po ba ang pagkakaalam nyo sa pawikan? Meron pong palikpik ang mga pawikan. So ito po yung green turtle. Siyempre, para mas ma-excite yung mga tao, we did it in a fun way. Bukod sa lecture, nagpa-contest tayo at in-encourage natin through the contest yung pagtatanong nila para hindi sila mahiya. Yung tanong ko lang, ma'am, tama ba yung ginawa kagabi na yung itlog ng pawikan inilipat sa ibang lugar? Ito po yung explanation ko dun po sa gabing pangyayari. Itlog na po yun, nag-decide po akong i-transfer kasi nga po, ngayon nga lang po sa kaninang mga bandang alas 3, halos nilabon na ng tubig dagat yung lugar na pinangitlogan ng pawikan kaninang madaling araw. Dekada 80 pa lang ginagawa na ang paglilipat ng mga pawikan eggs sa ibang lugar sa pag-asang mailayo ito sa mga predator at iba pang banta. Ang mga pawikan ay tinuturing na endangered at critically endangered species. Ibig sabihin, malapit nang maubos ang kanilang lahi. Mababa ang survival rate ng mga pawikan sa wild. Ayon sa pag-aaral, mula sa pagiging itlog, nasa 1% lang ang tsansa nitong maabot ang maturity stage. Bukod kasi sa pahirapan nang mapisa ang mga itlog nito, target din ng poachers ang mga pawikan. Noong 1 linggo lang sa Tawi-Tawi, higit sa 30 pawikan ang na-rescue at pinakawala ng DNR mula sa posibleng pagkakatay. Dahil sa laki ng banta sa populasyon ng mga pawikan, minsan kinakailangan ng mamagitan ng tao para matulungan magparami ang wildlife gaya ng mga pawikan. Sa Morong Bataan, matagal na rin ang ginagawang paglipat ng mga itlog ng pawikan. At marami naman sa mga itlog na nailipat ay matagumpay na napisa. Nakuna na noon ng Born to be Wild ang tagumpay na pagpisa ng mga itlog at paglabas mula sa ilalim ng buhangin ng mga batang pawikan. It started being used as a conservation tool in different parts of the world, but mostly in response for threats on the nesting beaches. And the idea was, since these populations were starting to decline, we have a responsibility to maintain biodiversity with our fellow creatures. Aminado ang mga eksperto na hindi 100% ang success rate ng paglilipat ng mga itlog ng pawikan. Pero mas mainam na raw ito kaysa sa walang mapisang itlog at makain lang ng mga predator.
nagkaroon ng konting salo-salo sa huling gabi ko sa Apo Island. We ended the day with Thanksgiving. Hindi ko naman kilala tong mga taong to sa pagpunta ko rito. Pero in the 5 days that I stayed in Apo Island, sobrang, alam mo yun, parang ang lapit-lapit na ng loob ko sa kanila. Tapos na ang pagdodokumento ko sa sinasabing pugad ng pawikan dito sa Apo Island. Pagdating sa pagprotekta ng wildlife, importante ang papel na ginagampanan ng mga tao. Sa Apo Island, malayang namumuhay ang mga pawikan kasama ang mga tao. Sana ganito rin ang kondisyon nila sa iba pang bahagi ng bansa at maging sa buong mundo. Na-appreciate ko kasi ng gusto yung pagiging friendly nila kasi dito ko lang sila nakita. Parang siya na yung pinaka-paborito kong animal ngayon. As in talaga masasabi ko na yung pagkaamo ng mukha niya. But at some point, iisipin ko rin na sana hindi, may limits yung pagiging friendly niya kasi pwede siyang maabuso eh. Pero hindi dito nagtatapos ang aking assignment. Baon ko sa araw-araw ang leksyong natutunan ko sa Apo Island. Hindi lang ako isang reporter dito sa mission kong to. Tinanggap ko rin yung assignment sa Born to be Wild dahil alam kong sa pamamagitan nito, pwede rin akong makatulong ng malaki sa environment. Apart from documenting this beautiful thing dito sa Apo Island, ako mismo may magagawa. Ako si Mariz Umali, Born to be Wild. Hindi po yan pwedeng pakawalan sa wild kung saan yung natural habitat nila. Buti sana kung yung lahat ng mind ng tao is yung maging mabuti sa animals. Pero can we be sure na pag pinakawalan natin yan is mas safer sila doon kaysa dito.